Deuteronomio Kapitulo 9. Pagsasalaysay ni Moises tungkol sa pag-aalsa ng Israel. Dinggin mo, O Israel, ikaw ay tatawid sa Jordan sa araw na ito, upang iyong pasukin na ariin ang mga bansang lalong dakila at lalong makapangyarihan kaysa iyo, na mga bayang malaki at nakukutaan hanggang sa himpapawid. Isang bayang malaki at mataas ng mga anak ng Anaseo, na iyong nakikilala, at tungkol sa kanila ay narinig mong sinasabi, sinong makatatayo sa harap ng mga anak ni Anek? Talastasan mo nga sa araw na ito, na ang Panginoon mong Diyos ay siyang manggana sa iyo na parang mamumugnaw na apoy, kanyang lilipulin sila, at kanyang payuyukurin sila sa harap mo, sa gayo'y iyong mapalalayan sila, at iyong malilipol silang madali, na gaya ng sinalita sa iyo ng Panginoon. Huwag kang magsasalita sa iyong puso, pagkatapos na mapalayas sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo, na iyong sasabihin, dahil sa aking katwiran ay ipinasok ako ng Panginoon upang ariin ang lupaing ito, na dahil sa kasamaan ng mga bansang ito ay pinalalayas ng Panginoon sila sa harap mo. Hindi dahil sa iyong katwiran o dahil sa pagtatapat ng iyong loob ay iyong pinapasok upang ariin ang kanilang lupain, kundi dahil sa kasamaan ng mga bansang ito ay pinalalayas sila ng Panginoong Diyos sa harap mo, at upang kanyang papagtibayin ang salita na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Talastasan mo nga na hindi ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang mabuting lupaing ito upang ariin ng dahil sa iyong katwiran, sapagkat ikaw ay isang bayang matigas ang ulo. Alalahanin mo, huwag mong kalimutan, kung paanong minungkahi mo sa galit ang Panginoon mong Diyos sa ilang, mula ng araw na kayo'y umalis sa lupain ng Ehipto, hanggang sa kayo'y dumating sa dakong ito ay naging mapanghimagsik kayo laban sa Panginoon. Gayon din sa Horeb na inyong minungkahi ang Panginoon sa galit, at ang Panginoon ay nagalit sa inyo na kayo sana'y lilipulin. Nang ako'y sumampa sa bundok upang tanggapin ang mga tapyas na bato, sa makatuwid bagay ang mga tapyas ng tipan na ginawa ng Panginoon sa inyo, ay natira nga ako sa bundok na 4 na pang-araw at 4 na pang-gabi, hindi ako kumain ng tinapay ni uminom ng tubig. At ibinigay sa akin ng Panginoon ang 2 tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos, at sa mga yaoy na susulat ang ayon sa lahat ng mga salita na sinalita ng Panginoon sa inyo sa bundok mula sa gitna ng apoy ng araw ng kapulungan. At nangyari sa katapusan ng 4 na pang-araw at 4 na pang-gabi, na ibinigay sa akin ng Panginoon ang 2 tapyas na bato, sa makatuwid bagay ang mga tapyas ng tipan. At sinabi ng Panginoon sa akin, tumindig ka, manaog kang madali rito, sapagkat ang iyong bayan na iyong inilabas sa Ehipto ay nangagpakasama, sila'y madaling lumihis sa daang aking iniutos sa kanila, sila'y nagsaygowa para sa kanila ng isang larawang binubo. Bukod dito'y sinalita sa akin ng Panginoon, na sinasabi, aking nakita ang bayang ito, at, narito, isang bayang matigas ang ulo. Bayan mo ako na aking lipulin sila, at aking pawiin ang kanilang pangalan sa silong ng langit, at gagawin kita na isang bansang lalong makapangyarihan at lalong malaki kaysa kanila. Sa gayo'y pumihit ako at bumaba ako mula sa bundok, at ang bundok ay nagninangas sa apoy, at ang 2 tapyas ng tipan ay nasa aking 2 kamay. At tumingin ako, at, narito, kayo'y nakapagkasala na laban sa Panginoon ninyong Diyos, kayo'y nagsaygowa para sa inyo ng isang gayang binubo, kayo'y lumihis na madali sa daan na iniutos sa inyo ng Panginoon. At aking tinangnan ang 2 tapyas, at aking inihagis sa aking 2 kamay, at aking iniwalat sa harap ng inyong mga mata. At ako'y nagpatira pa sa harap ng Panginoon, gaya ng una, na 4 na pang-araw at 4 na pang-gabi, hindi ako kumain ng tinapay ni uminom ng tubig, dahil sa inyong buong kasalanan na inyong ipinagkasala sa paggawa ninyo ng masama sa paningin ng Panginoon na minungkahi ninyo siya sa galit. Sapagkat natatakot ako dahil sa galit at maningas na puot, na ikinayamot ng Panginoon sa inyo, nalilipulin sana kayo, ngunit dininag din naman ako noon ng Panginoon. At ang Panginoon totoong nagalit kay Aaron na siya sana'y papatayin, at akin din namang idinalangin si Aaron ng panahon ding yaon. At aking kinuha ang inyong kasalanan, ang gayang inyong ginawa, at aking sinunog sa apoy, at aking niyapakan, na dinurog na mainam, hanggang sa naging durog na parang alabok, at aking inihagis ang alabok ni Yaon sa batis na umaagos mula sa bundok. At sa Tabera, at sa Masa, at sa Kibroth Hattaavah, ay inyong minungkahi ang Panginoon sa galit. At nang syugon kayo ng Panginoon mula sa Cades Barnea, na sabihin, sumampa kayo at ariin ninyo ang lupain na ibinigay ko sa inyo,
kayo ngay nanghimagsik laban sa utos ng Panginoon ninyong Diyos, at hindi ninyo pinanampalatayanan siya, ni dininag ang kanyang tinig. Kayo'y naging mapanghimagsik laban sa Panginoon, mula ng araw na kayo'y aking makilala. Sa gayo'y nagpatira pa ako sa harap ng Panginoon na 4 na pang araw at 4 na pang gabi na ako'y nagpatira pa, sapagkat sinabi ng Panginoon, na kanyang lilipulin kayo. At aking ipinanalangin sa Panginoon, at sinabi, O Panginoong Diyos, huwag mong lipulin ang iyong bayan at ang iyong mana, na iyong tinubos ng iyong kadakilaan na iyong inilabas sa Ehipto ng makapangyarihang kamay. Alalahanin mo ang iyong mga lingkod, si Abraham, si Isaac, at si Jacob, huwag mong masdan ang pagmamatigas ng bayang ito, ni ang kasamaan nila, ni ang kasalanan nila. Baka sabihin ng mga tagalupaing pinaglabasan mo sa amin, sapagkat hindi sila naipasok ng Panginoon sa lupain na ipinangako sa kanila, at sa kaputan niya sa kanila, ay inilabas sila upang patayin sa ilang. Gayon man sila iyong bayan at iyong mana, na iyong inilabas ng iyong dakilang kapangyarihan at ng iyong unat na bisig.